Kumusta? Mga kapwa ko puso, ako si Mia at maligayang pagbabalik sa hinahon. May mga sugat na ang tanging lunas ay ang tapang na muling bumangon. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay niyan. Sabi nila, ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Pero paano kung ang mismong pamilyang dapat ay katuwang mo ang siyang magiging kalaban? Paano ka lalaban kung ang sandata mo lang ay ang mga lihim na ipinagkatiwala? Sa'yo sa panahong akala mo ay mahal ka pa niya, magnanakaw. Parang huminto ang mundo ni Candice. Nabingi siya sa isang iglap at ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ang salitang iyon, parang punyal na sumaksak ng diretso sa puso niya, ay galing mismo sa biyenan niyang si Aling Dolores. Saan mo dinala ang pera ha, Candice? Ang kapal ng mukha mo. Nakatayo si Aling Dolores sa gitna ng sala, nakapameywang, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Sa likod ng palda ng matanda, nagtatago ang 8 taong gulang na si Junior, ang anak ni Candice, na umiiyak na sa takot. Parang may bumara sa lalamunan ni Candice. Ang perang pinag-iipunan niya mula sa maliit niyang online selling. Ang perang walang pag-aalinlangan niyang ibinigay noong naospital si Aling Dolores, 2 buwan lang ang nakalipas. Ito ba ang kapalit? Mama, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Halos pabulong niyang sabi, nanginginig ang mga labi. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Manloloko ka. At itong apo ko, dinuro niya si Junior. Baka kung ano pang masamang asal ang ituro mo sa kanya. Sa bawat salita, pakiramdam ni Candice ay unti-unti siyang nawawasak. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi sa pamilyang ito. Isinuko niya ang pangarap niyang maging guro para maging isang full-time na asawa at ina. Gabi-gabi, hinihintay niya ang pag-uwi ng asawa niyang si Rogie. Araw-araw, tiniis niya ang matatalim na salita ng kanyang biyenan. Para saan? Para ba sa araw na ito? Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagpasok ni Rogie. Ang pag-asa ay sumilay sa puso ni Candice, ang asawa niya, ang kakampi niya. Rogie, salamat at dumating ka. Halos maiyak niyang salubong. Si Mama, pinagbibintangan akong... Hindi siya pinatapos ni Rogie. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. Isang tingin na ngayon lang niya nakita. Tama na, Candice. Narinig ko na ang lahat mula kay Mama. Gumuho ang mundo niya sa pangalawang pagkakataon. Pero, hindi totoo, Rogie. Alam mo yan. Lumapit si Rogie, pero hindi para damayan siya. Tumayo ito sa tabi ng ina nito, tila isang hukom na handa nang ibigay ang hatol. Actually, may mas importante tayong dapat pag-usapan. Malamig na sabi ni Rogie, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Buntis si Lorraine, at dito na siya titira, kasama ang magiging anak namin. Lorraine, ang sekretarya niya. Ang pangalang madalas niyang marinig sa mga kwento ni Rogie tungkol sa opisina. Ang mga gabing late umuwi. Ang mga business trip na biglaan. Ang amoy ng pabango ng babae sa mga damit nito. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. At ang nabuong larawan ay isang napakalaking kataksilan. Hindi na napigilan ni Candice ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang sakit ay hindi na niya kayang tiisin. Nakita ni Aling Dolores ang kanyang pagkatalo. Ngumisi ito. Isang ngangising tagumpay. Ano pang hinihintay mo? Sigaw ng matanda. Lumayas ka na sa pamamahay na ito. Dalhin mo yang anak mo. Wala kayong puwang dito. Itinulak siya ni Aling Dolores palabas ng pinto. Napasubsob sana si Candice kung hindi niya nahawakan ang hamba ng pinto. Hinila niya si Junior na lalong napahagulgol. Mama, tawag ni Junior sa gitna ng pag-iyak. Bakit po galit si Lola? Ang tanong na yon ng inosenteng bata ang pinakamasakit sa lahat. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Itinulak sila ni Rogie palabas ng gate. Wala siyang damit na dala.
Walang pera. Ang tanging hawak niya ay ang kamay ng kanyang anak, ang matinis na tunog ng bakal na nagsasara, at ang malakas na pagkalabog nito. Nakatayo si Candy sa labas. Yakap-yakap ang nanginginig niyang anak. Sinilip niya si Rogie sa maliit na siwang ng gate. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay tumingin sa kanya na may malamig at walang emosyong mga mata. Bago ito tuluyang tumalikod, may sinabi itong huling mga salita. Mga salitang tumatak sa kaluluwa ni Candice at hinding-hindi na niya malilimutan. Wala kang halaga sa pamilyang to, noon pa man. Ang lamig ng simoy ng gabi ay dumadagdag sa panlalamig ng puso ni Candice. Ang ambon ay unti-unting lumalakas, bumabasa sa kanyang buhok at damit. Mahigpit niyang niyakap si Junior, sinusubukang protektahan ang bata mula sa ulan. Kahit na ang sarili niyang katawan ay nanginginig na, wala siyang patutunguhan, wala siyang kamag-anak sa syudad, wala siyang pera. Ang tanging dala niya ay ang isang maliit na handbag at ang anak niyang patuloy na umiiyak. Mama, ginaw na po ako. Bulong ni Junior. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Saglit na lang anak. Saglit na lang, sabi ni Candice kahit hindi niya alam kung ano ang kasunod ng saglit na lang na iyon. Manhid na ang puso niya sa sakit, pero hindi ang kanyang pagiging ina. Naglakad sila ng walang direksyon, umiiwas sa mga sasakyang dumaraan. Bawat ilaw na tumatama sa kanilang mga basang mukha ay parang isang panghuhusga. Isang lumang owner-type jeep ang biglang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana. Candice? Napatingala si Candice, isang pamilyar na mukha. Si Vito, ang dating security head ni Rogie, ang anak ng dati nilang driver na matagal nang nagsilbi sa pamilya ni Candice bago pa siya ikasal. Anong ginagawa niyo dito? Umuulan. Bumaba agad si Vito mula sa jeep. Dala ang isang payong. Nang makita ang tunay na pag-aalala sa mga mata ni Vito, doon na tuluyang bumigay ang natitirang lakas ni Candice. Humagulgol siya, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa awa sa sarili at sa kanyang anak. Walang maraming tanong si Vito. Pinayungan niya ang mag-ina at inalalayan pasakay sa kanyang jeep. Halika na, huwag kayong mag-alala, mahinahong sabi ni Vito. Dinala sila ni Vito sa isang maliit na apartment sa kabilang barangay. Simple lang ang lugar, pero malinis at maayos. Malayo sa mansyon na tinirhan ni Candice ng 10 taon, pero sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, nakaramdam siya ng kakapayapaan. Agad na kumuha ng tuwalya si Vito. Junior, halika dito. Malumanay niyang tawag sa bata. Lumapit si Junior na nanginginig pa rin. Umupo si Vito sa sahig at sa harap mismo ni Candice, marahan niyang hinubad ang basang sapatos at medyas ng bata. Kinuha niya ang tuwalya at pinunasan ang maliliit na paa nito. Napako ang tingin ni Candice sa eksenang iyon. Sa 10 taon nilang pagsasama ni Rogie, ni minsan ay hindi nito ginawa iyon kay Junior. Ang simpleng akto ng pag-aalaga ay isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ganito pala ang pakiramdam ng alagaan. May mainit na sabaw dyan. Kumain muna kayo, sabi ni Vito pagkatapos bihisan ng tuyong damit si Junior. Huwag kang mag-alala sa bayad, Candice. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa mga magulang mo. Sila ang nagpaaral sa akin. Doon lang nagsalita si Candice. Akala ko, nagtatrabaho ka pa para kay Rogie? Umiling si Vito. Isang anino ng pait ang dumaan sa kanyang mukha. Matagal na rin akong umalis kay Sir Rogie. May mga bagay na hindi na kaya ng konsensya ko. Hindi na nagtanong pa si Candice. Pagod na siya para alamin ang mga detalye. Matapos kumain at mapatulog si Junior sa nag-iisang kwarto, sinubukan ni Candice na ayusin ang laman ng kanyang handbag sa maliit na lamesa sa sala. Sa pagmamadali, nalaglag ang mga laman nito sa sahig. Isang pitaka, ilang piraso ng tissue at isang luma at medyo makapal na notebook. Pinulot ito ni Vito.
Tinitigan niya ang notebook, ang mga daliri niya'y marahang dumadampi sa kupas nitong pabalat. Tumingin siya kay Candice. May pagtataka sa kanyang mga mata. Candice, mahina niyang tanong. Di ba ito yung ledger na pinasusulat sa'yo ni Sir Rogie? Napatingin si Candice sa hawak na notebook ni Vito. Para sa kanya, isa lang iyong simbolo ng isa pa sa maraming utos ni Rogie na kailangan niyang sundin ng walang tanong. Oo, yan nga, sagot niya. Ang boses ay pagod. Pinapasulat niya sa akin dyan ang mga gastusin niya sa negosyo. Mga pangalan, mga petsa, mga halaga. Wala naman akong naiintindihan. Kinuha niya ang notebook mula kay Vito. Balak na sanang itabi ito at kalimutan na lang. Ngunit hindi inaalis ni Vito ang tingin dito. Patingin ulit, Candice, please. Mayroong kakaibang bigat sa boses ni Vito. Nag-aalangan man, ibinigay niya pabalik ang notebook. Binuklat ni Vito ang ilang pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Binabasa ang bawat linya. Huminto siya sa isang partikular na pahina. Ang noo niya'y kumunot. Kilala ko ang mga pangalang ito. Mahinang sabi ni Vito. Halos sa sarili lang niya. Hindi ito mga ordinaryong gastusin. Ito yung mga under-the-table deals. Mga lagay. Mga kickback. Bawat salitang binibitawan ni Vito ay parang dagitab na gumigising sa manhid ng diwa ni Candice. Anong ibig niyang sabihin? Ito, tinuro ni Vito ang isang entry. Itong proyektong ito sa barangay. Alam kong may anomalya dito. At ito, lumipat siya sa kabilang pahina. Itong pangalan ng isang konsehal. Candice, hindi mo ba naiintindihan? Ang hawak mo ay hindi lang basta listahan. Ito ay ebidensya. Ebidensya. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Candice. Ngunit sa halip na magbigay ng lakas, takot ang unang naramdaman niya. Takot kay Rogie. Takot sa kung anong kaya nitong gawin. Hindi. Mabilis niyang inagaw ang notebook at niyakap ito. Hindi, Vito. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ang anak ko. Itatago ko ito. Susunugin ko. Kahit ano. Basta huwag na lang nating pakialaman. Tumayo siya. Nanginginig ang buong katawan. Ang alaala ng malamig na tingin ni Rogie ay bumalik. Nakita ni Vito ang takot sa kanyang mga mata. Hindi na ito nagsalita pa. Tumangulang ito. Tila naiintindihan ang kanyang desisyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Candice. Yakap niya si Junior. Pinagmamasdan ang mahimbing nitong paghinga. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang kayamanan niya. Gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang manatiling takot at api. Kinabukasan, habang naghahanda sila ng almusal, biglang tumunog ang cellphone ni Candice. Isang luma at mumurahing cellphone na bigay sa kanya ni Rogie noon. Para lang matawagan siya kapag may iuutos. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Numero ni Rogie. Candice. Ang boses nito sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagbabanta. Naisip ko lang na baka may mga kung anong-anong ideya na pumapasok sa maliit mong utak. Let me make this clear. Kapag gumawa ka ng kahit anong ikasisira ng pangalan ko, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita si Junior. Nanigas si Candice. I will file for sole guardianship, patuloy ni Rogie. At sa tingin mo, sinong paniniwalaan ng korte? Ang isang respetadong negosyante o ang isang asawang walang trabaho, walang pera, at walang silbi? Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Hindi na siya tinatakot ni Rogie. Binibigyan na siya nito ng ultimatum. Huwag, Rogie. Huwag ang anak ko. Pakiusap niya. Ang boses ay basag na. Good. Magpakabait ka lang dyan. Binabaan siya ng telepono. Nabitawan ni Candice ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Pero hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang apoy na biglang nag-alab sa loob niya. Ang anak niya. Ang kaisa-isang bagay na hindi niya hahayaang kunin sa kanya. Kinuha niya ang notebook sa ibabaw ng lamesa.
Ang dating simbolo ng kanyang pagkaalipin ay nagbago ng anyo. Ngayon, isa na itong sandata. Humarap siya kay Vito na tahimik na nakamasid sa kanya. Ang mga mata ni Candice, na kanina lang ay puno ng takot, ngayon ay nagniningning sa tapang at determinasyon. Isang determinasyon na tanging isang ina na ipinaglalaban ang kanyang anak ang makakapagpakita. Tulungan mo ako, Vito, para kay Junior. Isang seryosong katahimikan ang bumalot sa apartment. Tinitigan ni Vito si Candice. Nakikita ang bagong sibol na tapang sa mga mata nito. Hindi ito ang babaeng umiiyak na tinulungan niya kagabi. Ito ay isang inang handang pumasok sa isang laban. Hindi magiging madali to, Candice, sabi ni Vito. Ang boses ay seryoso. Si Rogie, maimpluwensya siya. Marami siyang koneksyon. Alam ko, sagot ni Candice, ang determinasyon ay hindi nababawasan. Pero mas malakas ang koneksyon ko sa anak ko. Hindi ko siya isusuko. Tumango si Vito. Isang maliit na ngiti ng paghanga ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang notebook. Okay, kung gagawin natin to, kailangan nating maging matalino. Sabi niya, hindi tayo pwedeng bigla-bigla. Kailangan nating magsimula sa maliit. Isang bagay na kukuha ng atensyon, pero hindi agad ituturo sa'yo. Binuklat niya ang notebook at itinuro ang isang entry na pamilyar sa kanya. Ang tungkol sa proyekto ng pagpapatayo ng isang bagong covered court sa kanilang barangay. May nakalistang malaking halaga sa tabi ng pangalan ng isang supplier na kilala sa buong bayan sa pagiging questionable. Dito tayo magsisimula, sabi ni Vito. Gamit ang luma niyang cellphone, maingat na kinuhanan ni Vito ng litrato ang pahinang iyon. Walang pangalan ni Candice, walang anumang pagkakakilanlan. Tanging ang sulat kamay niya na naglilista ng mga numero at pangalan. May kilala akong reporter sa isang national newspaper, paliwanag ni Vito. Si Marites Cruz, matapang, walang kinikilingan. Ipapasa ko to sa kanya. Anonymous. Habang isinasagawa ni Vito ang plano, pakiramdam ni Candice ay para siyang naglalakad sa manipis na yelo. Ang bawat tunog ng pag-type ni Vito sa cellphone ay nagpapakaba sa kanya. Ito na, ang unang bato na ihahagis niya laban sa isang higante. Lumipas ang 2 araw na puno ng pananabik at takot. Araw-araw, chinecheck ni Candice ang balita online. Araw-araw, wala siyang nakikita. Nagsimula na siyang mag-isip na baka walang nangyari. Baka hindi pinansin ang kanilang impormasyon. Sa 3 araw, habang pauwi si Vito galing sa pamamalengke, may dala itong dyaryo. Tingnan mo, sabi niya. Inilalatag ang dyaryo sa lamesa. Nasa bandang ibaba ng front page, isang maliit na artikulo na may titulong, Anomalya sa proyekto ng barangay, iniimbestigahan. Hindi binanggit ang pangalan ni Rogie, ngunit ang pangalan ng supplier at ang mga detalye ng proyekto ay naroon. Napatakip ng bibig si Candice. Totoo, may nangyari. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang halo ng takot at kapangyarihan. Isang pakiramdam na sa loob ng 10 taon ay hindi niya naramdaman. Ang pakiramdam na ang isang maliit na aksyon niya ay may epekto sa mundo. Kinabukasan, naglakas loob siyang lumabas para bumili ng gatas ni Junior. Pumunta siya sa isang maliit na sari-sari store sa kabilang kanto kung saan alam niyang hindi siya makikilala. Habang nagbabayad, kumuha siya ng isang kopya ng dyaryo. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig habang hawak ang papel. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na bumibili ng ebidensya ng sarili niyang gawa. Ngunit kasabay nito, meron ding kaunting pagmamalaki. Candice? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Si Aling Nena, ang dati nilang kapitbahay, isa sa mga matatandang palaging nakatambay sa labas. Nanigas si Candice, nakita siya. Ngunit sa halip na isang mapanghusgang tingin, isang ngingiti na may halong awa at pag-unawa ang ibinigay sa kanya ng matanda. Hija, kumusta ka na?
Mahinang tanong ni Aling Nena. Narinig ko ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Marami sa amin ang hindi naniniwala sa mga chismis na yan. Isang simpleng pangungusap, pero para kay Candice, ito ay isang malaking bagay. Hindi pala lahat ay kaaway. Nagpasalamat si Candice at nagmamadaling umalis. Habang naglalakad pabalik, hawak ang dyaryo at ang gatas, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na kabisado niya. Si Rogie, nanginginig niyang sinagot ito. Isang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ay ang mabigat na paghinga ni Rogie, puno ng galit na pinipigilan. Anong ginagawa mo? Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bagsik. May naririnig akong mga chismis. Huwag mong subukang kalabanin ako, Candice. Wala akong ginagawa, Rogie. Pinilit ni Candice na maging kalmado ang kanyang boses kahit na ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nandito lang ako. Sinusubukang humanap ng paraan para mabuhay kami ni Junior. Isang tawa, isang mapang-insultong tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Talaga lang ha? Baka naman may kung sinong nag-uudyok sa'yo dyan. Sino yang kasama mo? Si Vito? Yung traidor na yon? Wala akong kasama. Pagsisinungaling niya. Nangungupahan lang kami. Mabuti ng malinaw, Candice. Itigil mo na kung ano man yang binabalak mo. Dahil sa oras na mapuno ako, baka pati ang bubong na sinisilungan nyo ay mawala sa inyo. Pagkatapos ng banta, ibinaba ni Rogie ang telepono. Napasandal si Candice sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Totoo nga ang sinabi ni Vito. Si Rogie ay parang isang galit na hayop na sinugatan. Mapanganib. Ngunit hindi alam ni Candice, si Rogie, sa kabila ng kanyang galit ay hindi pa rin lubusang naniniwala na kaya niyang gawin iyon. Para kay Rogie, si Candice ay mahina. Walang utak. Ang chismis tungkol sa proyekto sa barangay. Para sa kanya, gawa-gawa lang yon ng mga kalaban niya sa negosyo. Ginamit lang siguro ang sitwasyon nila ni Candice para lalong guluhin ang isip niya. Kaya naman, nag-utos siya sa isa sa kanyang mga tauhan. Bantayan mo si Candice, hindi para sa kung ano, kundi para lang siguraduhin na wala siyang ginagawang katangahan. Tingnan mo kung saan siya nagpupunta, sino ang mga kinakausap niya. Baka mamaya, nagbebenta na yan ng katawan para lang may makain. Ang huling pangungusap ay sinabi niya nang may kasamang pagkasuklam. Sa sumunod na mga araw, naramdaman ni Candice na may mga matang nakamasid sa kanya. Sa payo ni Vito, ipinagpatuloy niya ang pag-arte bilang isang babaeng kaawa-awa at desperada. Naglalakad siya sa mga kalye, pumapasok sa mga karinderya at maliliit na pagawaan para magtanong kung may bakanteng trabaho. Isang kusinera, isang tagahugas ng pinggan, kahit ano. Lagi siyang umuuwing bigo na siyang inaasahan na nila. Pero ang pag-arte na yon ang nagsisilbi nilang proteksyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang taong nagmamanman sa kanya ay nag-uulat kay Rogie ng parehong bagay. Boss, wala naman. Mukhang kawawa talaga. Naghahanap lang ng trabaho. Sa loob ng maliit na apartment, ang buhay ay ibang-iba. Ang gabi ay ang kanilang panahon ng kapayapaan. Pagkatapos ng isang araw ng pag-arte at pag-iingat, ang simpleng hapunan nilang tatlo ay parang isang biyaya. Isang gabi, habang kumakain sila ng pritong isda at kanin, abala si Junior sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Ano yan, anak? Tanong ni Candice. Ipinakita ni Junior ang kanyang drawing. 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahay na may araw sa itaas. Isang babae, isang lalaki, at isang maliit na bata. Tayo po iyan, Mama. Masayang sabi ni Junior. Ikaw, ako, at si Tito Vito. Ito ang new family natin. Natigilan si Candice. Ang mga salita ng bata ay tumagos sa puso niya. Tumingin siya kay Vito na biglang napaiwas ng tingin at nakita niya ang pamumula ng mga tainga nito. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Candice,
Isang tunay na ngiti sa kabila ng lahat. Biglang tumunog ang cellphone ni Vito. Nakita ni Candice ang pagbabago sa mukha nito. Tumayo ito at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Hello? Maikli lang ang usapan. Hindi narinig ni Candice ang sinasabi sa kabilang linya, pero narinig niya ang sagot ni Vito bago ito magpaalam. Sige, babantayan ko sila. Pagbalik ni Vito sa lamesa, bumalik din ang seryoso niyang anyo. Ngunit ang init na dala ng drawing ni Junior ay nanatili sa maliit nilang espasyo. Samantala, sa isang marangyang opisina, kausap ni Rogie sa telepono ang kanyang tauhan. Boss, wala naman talaga. Sayang lang ang oras natin dito. Nagtanong-tanong lang sa mga talyer kung pwede siyang maglaba ng mga basahan doon. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Rogie. Puno ng kumpiyansa. Sabi ko na nga ba, wala siyang utak para dyan. Ibinaba niya ang telepono at uminom mula sa kanyang baso ng mamahaling alak. Hindi niya alam na habang minamaliit niya ang babaeng minsan niyang naging asawa, ang pangalawang bato ay malapit ng ihagis. Ang kumpiyansa ni Rogie ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil sa paniniwalang si Candice ay abala sa pagiging kaawa-awa, itinigil na niya ang pagmamanman. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Vito at Candice. Ngayon na ang tamang oras, sabi ni Vito isang gabi habang mahimbing nang natutulog si Junior. Habang kampante siya, doon natin siya titirahin. Sa pagkakataong ito, mas malaking ebidensya ang kanilang pinili mula sa notebook. Isang entry na malinaw na nag-uugnay sa pangalan ni Rogie sa isang pabrika ng kemikal sa Karatigbayan. Isang pabrika na matagal nang inirereklamo ng mga residente dahil sa mabahong amoy at sa mga isdang namamatay sa ilog na malapit dito, ngunit misteryosong laging nakakalusot sa mga inspeksyon ng gobyerno. Sa notebook, malinaw na nakasulat ang petsa at ang halaga na tinanggap ni Rogie mula sa may-ari ng pabrika na may katabing notasyon na for DNR clearance. Muli, maingat na kinuhanan ito ng litrato ni Vito. Ipinadala niya ito sa parehong reporter, si Marites Cruz, na may kasamang maikling mensahe. Mas malaking isda, sundan ninyo ang usok, makikita ninyo ang apoy. Ang epekto ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa nauna. Makalipas ang ilang araw, isang investigative report ang inilabas online ni Marites Cruz. Hindi na ito isang maliit na artikulo sa dyaryo. Ito ay isang detalyadong ulat na may mga panayam mula sa mga apektadong residente at mga expert. At sa gitna ng ulat, bagamat hindi direktang inaakusahan, ang pangalan ni Rogie ay nabanggit bilang isang influential businessman na may malapit na ugnayan sa may-ari ng pabrika. Sumabog ang balita. Ang social media ay napuno ng galit at mga panawagan para sa investigasyon. Ang pangalan ni Rogie, na dati ay simbolo ng tagumpay, ay bigla na lang nabahiran ng dumi. Sa maliit na apartment, tahimik na binabasa ni Candice ang mga komento sa social media. Buwaya! Dapat makulong ang mga yan. Kawawa naman ang mga tao doon. Muli, naramdaman niya ang kakaibang halo ng takot at kapangyarihan. Ngunit ngayon, mayroon ng kasamang pakiramdam ng katarungan. Mama, ano po yung integrity? Biglang tanong ni Junior na gumagawa ng kanyang assignments sa tabi niya. Napatingin si Candice sa anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang integrity, anak, ay ang paggawa ng tama. Kahit na walang nakatingin. Ang mga salitang iyon ay hindi lang para sa kanyang anak. Para din iyon sa kanyang sarili. Isang paalala na ang ginagawa niya, kahit patago, ay tama. Biglang tumunog ang cellphone ni Vito. Isang text message mula kay Marites Cruz. Binasa ito ni Vito ng malakas. Malakas ang epekto. Pero kailangan kong makausap ang source. Hindi pwedeng anonymous habang buhay, lalo na kung aakyat na tayo sa korte. Nagkatinginan sina Candice at Vito. Ang laban ay papunta na sa mas seryosong yugto
Handa na ba si Candice para dito? Bago pa man sila makapag-usap, isang malakas at galit na pagkatok ang yumayanig sa kanilang pinto. Hindi ito ordinaryong katok. Ito ay mga kalabog na para bang gusto itong sirain. Nagmadaling itinago ni Vito si Junior sa kwarto. Maingat na sumilip si Candice sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Si Aling Dolores. Ang mukha nito ay puno ng puot. Ang mga mata'y nag-aapoy. "Buksan niyo to! Alam kong nandyan ka, Candice!" Sigaw ng matanda mula sa labas. Sapat na para marinig ng kanilang mga kapitbahay na nagsisimula nang magsilabas sa kanilang mga bahay. Binuksan ni Vito ang pinto. Hinarang niya ang kanyang katawan para protektahan si Candice. Sumugod si Aling Dolores papasok. Itinulak si Vito sa gilid. Ang tingin niya ay nakapako kay Candice. "Hayop ka." Sigaw niya, ang bawat ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. "Anong ginawa mo sa anak ko? Sinisira mo ang buhay niya." "Wala po akong ginagawa, Aling Dolores." Mahinang sagot ni Candice, kahit na ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Sinungaling. Ang boses ni Aling Dolores ay matinis at puno ng kamandag. "Mula nang umalis ka sa pamamahay namin, puro kamalasan na ang dumating sa anak ko. Ikaw ang may gawa nito. Anong ahas ang pinakawalan mo?" Humarang si Vito sa pagitan ng dalawang babae. "Ginang, kung may problema po kayo, sa anak ninyo kayo magpaliwanag, hindi dito." Tiningnan siya ni Aling Dolores na may pagkasuklam. "At sino ka? Isa ka lang namang hamak na driver. Huwag kang makisali dito." Ang iskandalo ay umabot na sa labas. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan na. Ang iba'y nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang kahihiyan. Ito ang sandata na laging ginagamit ng pamilya ni Rogie laban sa kanya. Umalis din si Aling Dolores, ngunit hindi bago mag-iwan ng isang huling banta. "Hindi pa tayo tapos, Candice. Pagsisisihan mo ito." Nang magsara ang pinto, napaupo si Candice sa isang upuan. Ang tuhod ay tila naubusan ng lakas. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Kinaumagahan, may kumatok ulit. Sa pagkakataong ito, mahina lang. Inaasahan na ni Candice na si Aling Dolores ulit ito. Pero nang buksan ni Vito ang pinto, bumungad sa kanila ang isang taong hindi nila inaasahan. Si Rogie. Ibang-iba ang itsura niya. Ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng pagod at pagsisisi. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt, hindi ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. "Pwede ba tayong mag-usap, Candice?" Tanong niya. Ang boses ay malumanay. Nag-aalangan man, pinapasok siya ni Candice. Sinigurado ni Vito na manatili siya sa sala, nagbabantay mula sa isang sulok. Umupo si Rogie sa tapat ni Candice. Hindi siya tumitingin ng diretsyo. "Sorry sa ginawa ni Mama kahapon," panimula niya. "Alam mo naman yon, mainitin lang talaga ang ulo." Hindi umimik si Candice. "Candice, namimiss ko na kayo ni Junior," sabi niya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya sa mga mata ni Candice. "Itong mga nangyayari, gawa-gawa lang ito ng mga kalaban ko sa negosyo. Sinisiraan nila ako at nadadamay ka pa." Kinuha niya ang kamay ni Candice. Ang pamilyar na haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya. Ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. "Bumalik ka na sa akin, Candice." Pakiusap niya. "Kalimutan na natin si Lorraine. Isang pagkakamali lang yun. Aayusin natin ito. Ibibigay ko ulit sa iyo ang allowance mo, dodoblehin ko pa. Basta, maging tahimik ka lang. Huwag mo nang pansinin ang mga chismis, please." Ito pala ang plano niya. Hindi na pagbabanta, kundi panunuhol. Aaluin siya, bibigyan ng pera, para lang manahimik. Ang tingin niya sa kanya ay hindi pa rin nagbabago. Isang babaeng mabibili ng pera at matatamis na salita. Sa loob-loob ni Candice,
Isang apoy ng galit ang nag-aalab. Ngunit sa labas, ipinakita niya ang mukha na gustong makita ni Roji. Ang mukha ng isang babaeng mahina, nalilito, at takot. Hinila niya ang kanyang kamay. Yumuko siya at nagsimulang umiyak. Isang peke, ngunit kapani-paniwalang pag-iyak. Hindi ko alam, Roji. Naguguluhan ako. Sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Gusto ko lang matahimik. Ang pag-iyak niya ang nagbigay ng kumpiyansa kay Roji. Ito ang Candice na kilala niya. Ang Candice na kaya niyang kontrolin. Sige na, sige na. Pag-aalo nito. Magpahinga ka lang. Pag-isipan mo ang sinabi ko. Tumayo na si Roji para umalis. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang sulok kung saan nakalagay ang mga gamit ni Junior. Nakita niya ang isang pares ng bagong sapatos na pang-eskwela. Isang matibay at magandang klase ng sapatos, hindi ang mumurahing tsinelas na suot ni Junior nang umalis sila. Huminto siya. Ang malambot niyang ekspresyon ay biglang nagbago. Akmang hahawakan niya ang balikat ni Candice para magpaalam, ngunit sa isang di sinasadyang kilos, bahagyang umatras si Candice. Isang maliit na hakbang paatras, ngunit para kay Roji, sapat na yon. Isang senyales na may nagbago. Tinitigan niya si Candice. Ang kanyang mga mata ay naniningkit na sa pagsusuri. Ang pag-iyak nito kanina, totoo ba yon? Biglang nag-iba ang tono ni Roji. Ang lambing ay nawala. Napalitan ng isang malamig at mapanuring tinig. Saan mo nakuha ang pera para sa sapatos ng bata? At para sa upa dito? Ang biglaang pagbabago sa tanong ni Roji ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos kay Candice. Nawala ang kanyang pinipilit na pag-iyak. Napalitan ito ng isang tahimik na pagkabigla. Nagsimula na akong tumanggap ng labada sa mga kapitbahay. Mabilis niyang sagot, isang kasinungalingang unang pumasok sa kanyang isip. Pinag-ipunan ko yan. Isang sarkastikong ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Roji. Labada? Ganoon kalaki ang kinikita mo sa paglalabada para makabili ng ganyang klasing sapatos at makabayad ng upa? Hindi na siya nito pinaniwalaan. Ang mga mata ni Roji ay puno na ng hinala at galit. Tumingin siya kay Vito na ngayon ay nakatayo ng tuwid, handa sa anumang mangyayari. O baka naman, itong tagapagtanggol mo ang gumagastos para sa'yo, sabi ni Roji. Ang boses ay puno ng pangiinsulto. Magkano ang bayad mo sa kanya, Candice? O baka naman hindi lang pera ang kapalit? Umalis ka na, mahinahong sabi ni Vito, ngunit may bigat sa kanyang boses. Nagtawanan sina Roji at Vito, isang labanan ng mga titig. Alam na ni Candice na tapos na ang usapan. Ang maskara ni Roji ay tuluyan ng nalaglag. Umalis si Roji nang walang paalam. Isang malakas na pagbalibag lang ng pinto ang iniwan niya. Alam ni Candice na ang susunod na mangyayari ay hindi na maganda. At tama siya. Ang paghihiganti ni Roji ay hindi marahas, ngunit mas masakit at mabisa. Kinabukasan, nang subukan ni Candice na mag-apply ulit sa isang karinderya na tila may pag-asa siyang matanggap, bigla na lang siyang tinanggihan. Pasensya na ma'am, pero may nakuha na kami, sabi ng may-ari. Hindi man lang makatingin sa kanya. Nangyari ito ulit sa isang panaderya at sa isang maliit na pabrika ng tela. Tila lahat ng pinto ay biglang nagsara para sa kanya. Ginamit ni Roji ang kanyang impluwensya. Tiniyak niyang walang sino man sa lugar na yon ang magbibigay ng trabaho sa asawang taksil na nagnakaw sa kanyang pamilya. Hindi lang yon. Ang mga tsismis sa barangay ay lalong lumala. Isang araw, habang bumibili ng tinapay, narinig niya ang dalawang babaeng nagbubulungan. Ayan yung asawa ni Sir Roji. Iniwan daw kasi may ibang lalaki. Kawawa naman si Sir. Ang bait-bait pa naman. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang kahihiyan ay isang kumunoy na unti-unting humihila sa kanya pababa. Ikinulong niya ang sarili sa apartment
Takot nang lumabas. Takot nang makita ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating makalipas ang 1 linggo. Isang lalaking nakauniporme ang nag-abot sa kanya ng isang sobre galing sa korte. Nanginginig ang mga kamay ni Candice habang binubuksan ito. Isang formal na petisyon mula sa mga abogado ni Rogie. Isang petisyon para sa sole custody and guardianship ng kanilang anak na si Junior. Sa kadahilanang si Candice ay isang unfit mother with no stable income and questionable moral character. Bumagsak ang papel mula sa kanyang mga kamay. Ito na, ang kinatatakutan niya. Ang huling baraha na gagamitin ni Rogie para tuluyan siyang durugin. Pinulot ni Vito ang papel. Ang kanyang muka ay nagdilim sa galit habang binabasa ito. Walang hiya siya. Pabulong niyang sabi. Tumingin si Candice sa kanya. Wala nang bakas ng tapang sa kanyang mukha. Ang naroon na lang ay ang purong takot at pagkatalo. Ang mga araw ng pag-asa at pakiramdam na may kapangyarihan siya ay biglang naglaho na parang bula. Umupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya umiiyak, manhid na siya. Para siyang isang sundalong na ubusan na ng bala sa gitna ng digmaan. Tumingin siya kay Vito, ang kanyang mga mata ay blanko at walang buhay. Tama na Vito, susuko na ako. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na halos walang tunog. Baka kunin pa niya si Junior sa akin. Hindi. Ang isang salitang yon mula kay Vito ay matigas at puno ng paninindigan. Lumuhod siya sa harap ni Candice para magpantay ang kanilang mga mata. Hindi ka susuko, Candice, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Ang matakot ka, ang sumuko ka. Huwag mong ibigay sa kanya ang gusto niya. Umiling si Candice. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Pero paano, Vito? Paano ako lalaban? Tingnan mo ako. Wala akong trabaho. Wala akong pera. Ang tingin sa akin ng lahat ay masamang babae. Anong sasabihin ko sa korte? Hinawakan ni Vito ang mga balikat niya. Isang hawak na nagbibigay ng lakas, hindi ng awa. Ang sasabihin mo ay ang katotohanan, sabi niya. At mayroon tayong patunay. Hawak mo pa rin ang notebook. Yun ang gagamitin natin. Hindi para lang siraan siya, kundi para protektahan ka. Para protektahan si Junior. Pero natatakot ako. Halos pabulong na, sabi ni Candice. Huminga ng malalim si Vito. Tila may isang bagay siyang inilalabas mula sa kanyang dibdib. Alam mo ba kung bakit ako umalis kay Rogie? Tanong niya. Tumingin lang si Candice, naghihintay. Isang araw, may isang construction worker na nagreklamo tungkol sa mga substandard na materyales na ginagamit sa isang project. Sa harap ko mismo, sinampal siya ni Rogie, tinanggal sa trabaho, at tinakot na kapag nagsalita pa siya, sisiguraduhin niyang wala nang tatanggap sa kanya kahit saan. Nakita ko sa lalaking yun ang tatay ko, Candice. Isang simpleng taong gusto lang magtrabaho ng marangal. Kinain ako ng konsensya ko. Nang gabing iyon, nag-resign ako. Ang kwento ni Vito ay nagbigay ng bagong perspektibo kay Candice. Hindi lang pala siya ang biktima ng kalupitan ni Rogie. Ang laban na to, patuloy ni Vito, ay hindi lang para sa'yo. Para ito sa lahat ng mga taong inapakan niya. Pero ikaw ang may hawak ng susi. Ikaw lang ang makakapagbukas ng pinto para lumabas ang lahat ng baho niya. Tumayo si Vito at may kinuha sa kanyang wallet. Isang maliit na bankbook. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Candice. Ano to? Tanong niya. Naibenta ko yung maliit na lupa na pamana sa akin ni Itay sa probinsya. Hindi yan malaki, pero sapat na para makakuha tayo ng matinong abogado. Sapat na para sa war fund natin. Nanlaki ang mga mata ni Candice. Ang lupa. Ang kaisa-isang ari-arian ni Vito. Vito, hindi ko ito matatanggap. Hindi ito para sa'yo, Candice. Pagputol ni Vito. Para ito kay Junior. Para sa kinabukasan niya.
Ang utang na loob ko ay sa pamilya mo, Candice. At para sa akin, huminto siya sandali. Ikaw at si Junior ang pamilya. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na alon na humampas sa pader ng pagkawalang pag-asa ni Candice. Gumuho ang pader at sa likod nito isang bagong determinasyon ang sumibol. Tumingin siya sa natutulog na si Junior sa kwarto. Ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang kanyang likod ay mas tuwid na ngayon. Kinuha niya ang bankbook. "Salamat, Vito," sabi niya. At sa pagkakataong ito, may kasama ng ngiti. Isang nangiti ng isang mandirigma. "Ang tanging paraan para manalo sa laban na to," sabi niya, "mas para sa sarili niya, ay ang siguraduhing wala ng kapangyarihan si Rogie para kunin ang anak ko." Lumapit siya sa lamesa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hahanapin na sana niya ang numero ng reporter na si Marites Cruz, ngunit nag-aalangan pa rin siya. "Gawin mo na," sabi ni Vito, na parang nababasa ang nasa isip niya. "Oras na para marinig nila ang boses mo." Huminga ng malalim si Candice. Pinindot niya ang numero. Nagring ito ng 1, 2, 3 beses. "Hello, Marites Cruz speaking." Napalunok si Candice. "Ito na. Wala nang atrasan." "Miss Cruz." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Ako po ang source ninyo. Handa na po akong magsalita." Ang araw ng pista ng barangay ay dumating. Isang araw na dati ay puno ng saya at kulay para kay Candice at sa kanyang pamilya, ngayon ay puno ng kaba at hindi tiyak na kinabukasan. Ang buong plaza ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas. Ang amoy ng mga pagkaing inihahanda ay naghahalo sa ere. Mayroong mga palaro para sa mga bata at isang malaking entablado sa gitna kung saan magaganap ang programa sa gabi. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang isang malaking tarpaulin na may nakangiting mukha ni Rogie. "Happy Fiesta! A greeting from your generous benefactor, Mr. Rogelio Rogie de Villa." Sa isang sulok ng plaza, malayo sa karamihan, nakatayo si Candice, Vito, at si Junior na masayang kumakain ng ice cream. Sa unang tingin, para lang silang isang ordinaryong pamilya na nagdiriwang. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga ngiti, mayroong isang planong nakahanda ng sumabog. "Sigurado ka ba dito, Candice?" Huling tanong ni Vito. "Pwede pa tayong umatras." Tumingin si Candice sa entablado, sa mukha ni Rogie sa tarpaulin. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na walang kamalay-malay. Umiling siya. "Hindi na, Vito. Kailangan na itong matapos." Nang gumabi, nagsimula na ang programa. Tinawag ang pangalan ni Rogie para magbigay ng kanyang mensahe. Umakyat siya sa entablado, kumakaway sa mga tao, tila isang politikong nangangampanya. Kasama niya sa audience si Aling Dolores at si Lorraine, ang kanyang buntis na kabit, na kapwa nakangiti at puno ng pagmamalaki. "Mga minamahal kong kabarangay," nagsimula si Rogie. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pekeng kabaitan. "Sa araw na ito ng ating kapistahan, nais kong ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pamilya, ng katapatan, at ng pagiging isang mabuting mamamayan." Habang nagsasalita siya, isang teknikal na aberya ang tila nangyari. Ang malaking LED screen sa likod niya, na dapat sana ay nagpapakita ng logo ng fiesta, ay biglang nag-itim. Pagkatapos ay isang mukha ang lumitaw. Isang pamilyar na mukha. Ang mukha ni Candice. Natigilan ang lahat. Maging si Rogie ay napahinto sa pagsasalita. Ang kanyang nangiti ay unti-unting nawawala. Ang video ay isang recording ng interview ni Marites Cruz. Walang audio sa simula. Mga subtitle lang ang lumalabas habang nagsasalita si Candice. 10 taon. 10 taon akong nagsilbi sa kanya. Akala ko, pagmamahal ang kapalit.
Ang mga tao sa plaza ay nagsimulang magbulungan. Si Aling Dolores ay tumayo. Ang mukha ay namumutla. Inakusahan nila akong magnanakaw para lang magkaroon ng dahilan na palayasin ako. Pinalayas nila ako kasama ng aking 8 taong gulang na anak na walang dala kahit isang damit. Biglang nagkaroon ng audio. Ang boses ni Candice, mahinahon ngunit puno ng sakit ay umalingaw-ngaw sa buong plaza. At ang dahilan, dahil buntis ang kanyang kabit at kailangan na nila ng espasyo sa bahay. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon kay Rogie na nakatayo sa entablado na parang isang estatwang binuhusan ng yelo. Kasabay nito, sunod-sunod na nag-vibrate ang mga cellphone ng mga tao. Isang link ang kumalat na parang apoy. Ang link papunta sa website ni Marites Cruz kung saan nakapost na ang buong expose. Ang mga litrato mula sa notebook, ang mga testimonya mula sa ibang mga biktima. Ang lahat ng baho ni Rogie ay nakalantad na para makita ng buong mundo. Ang mga bulungan ay naging mga sigawan ng galit. Sinungaling, manloloko, walang hiya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Candice si Lorraine. Ang babae ay hindi galit. Siya ay takot. Nanginginig, hawak ang kanyang malaking tiyan. Tila ngayon lang niya nakita ang tunay na kulay ng lalaking kinakasama niya. Tumayo si Candice mula sa kanyang kinatatayuan. Hinawakan ni Vito ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan. Nakita ni Roger si Candice sa gitna ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Candice, wala nang takot. Tanging isang tahimik na lakas. Sinubukan ni Aling Dolores na hilahin si Rogie para umalis sa entablado, ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kalsada. Ang tunog ng mga sirena, papalapit, at ang mga kumikinang na ilaw, kulay pula at asul, ay papalapit ng papalapit, humihinto mismo sa harap ng entablado. Ang pagdating ng mga pulis ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng reputasyon ni Rogie. 2 unipormadong pulis ang umakyat sa entablado. Ang dating paghanga sa mga mata ng mga tao ay napalitan na ng pagkasuklam at panghuhusga. Si Rogie, na kanina lang ay parang hari, ngayon ay isang kriminal na napapalibutan ng sarili niyang mga kababayan. Mr. Rogelio de Villa, sabi ng isang pulis, ang boses ay malakas at formal. Iniimbitahan ka namin sa istasyon para sa ilang mga katanungan kaugnay ng ilang seryosong aligasyon laban sa iyo. Walang nagawa si Rogie kundi ang sumama. Habang pababa siya ng entablado, ang mga tao ay humahawi, nagbibigay daan. Ngunit ang kanilang mga mata ay sumusunod sa bawat kilos niya, mga matang puno ng pandidiri. Nagtago ng mukha si Aling Dolores sa kahihiyan. Si Lorraine naman ay mabilis na umalis, umiiyak at naglaho sa gitna ng mga tao. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Candice ang lahat. Hindi siya nakaramdam ng saya, hindi rin ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim na paggaan ng loob, tila isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang puso, ang bigla na lang nalagot. Tapos na. Lumipas ang ilang araw. Ang kwento ni Rogie ay naging laman ng balita sa buong bansa. Sunod-sunod na kaso ang isinampa laban sa kanya. Ang kanyang mga bank account ay na-freeze. Ang kanyang mga negosyo ay nagsimulang bumagsak. Isang hapon, kailangan ni Candice bumalik sa dati nilang bahay. Hindi para sa sarili niya, kundi para kunin ang mga natitirang gamit ni Junior, ang mga laruan nito, mga libro, at mga damit na hindi niya nadala. Sinamahan siya ni Vito. Ang dating mansyon na puno ng buhay ay tila naging isang malungkot na museo. Maalikabok, tahimik. Sa sala, naabutan nila si Aling Dolores. Nakaupo mag-isa sa dilim. Ang dating matapang at palaging galit na biyenan ay mukhang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay.
Wala na ang mamahaling alahas. Wala na ang ere ng kapangyarihan. "Nandito ka pala," sabi ng matanda. Ang boses ay mahina at paos. Hindi ito galit. "Kukunin ko lang po ang mga gamit ni Junior," magalang na sagot ni Candice. Habang inaayos ni Vito ang mga kahon, nanatili si Candice sa sala. Hindi niya alam kung bakit. Tila mayroon pang isang bagay na hindi natatapos. "Para saan ang lahat ng ito, Candice?" Basag ni Aling Dolores sa katahimikan. "Ang yaman, ang kapangyarihan, na wala lahat. Para saan?" Hindi ito isang tanong na humihingi ng sagot. Ito ay isang hinaing ng isang taong nawalan. Lumapit si Candice. Tumingin siya sa babaeng nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Ngunit sa halip na galit, awa ang kanyang naramdaman. Awa sa isang inang nabulag sa pagmamahal sa kanyang anak, kaya't hindi na nakita ang mga pagkakamali nito. "Hindi ko po ginawa to para sa pera o para sa kapangyarihan," mahinahong sabi ni Candice. "Ginawa ko po to para sa anak ko, para sa isang kinabukasan na hindi niya mararanasan ang naranasan ko, para matuto siyang manindigan sa tama, kahit gaano pa kahirap." Walang isinagot si Aling Dolores. Yumuko lang ito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Candice ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. Natapos na nilang iligpit ang mga gamit. Habang palabas na sila ng gate, may isang lalaking nag-abot ng sulat kay Vito. "Galing po sa abogado ni Sir Rogie," sabi ng lalaki. Kinuha ito ni Vito. Nang makasakay na sila sa jeep, ibinigay niya ito kay Candice. "Ano to?" tanong niya. "Galing kay Rogie," sabi ni Vito. "May gusto siyang sabihin sa'yo bago ang huling paglilitis." Hawak ni Candice ang sulat buong gabi. Isang bahagi niya ay gustong punitin ito at itapon. Tuluyan ng putulin ang huling hibla ng koneksyon niya kay Rogie. Ngunit may isang bahagi din siyang gustong malaman kung ano ang nilalaman nito. Hindi dahil umaasa pa siya, kundi para sa isang tuldok, isang pagtatapos. Kinabukasan, sa harap ni Vito, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Rogie, na dati pamilyar at nagpapakilig sa kanya, ngayon ay tila sulat ng isang estranghero. "Candice, alam kong walang kwenta kung hihingi pa ako ng tawad. Siguro nga, hindi ko talaga alam kung paano. Buong buhay ko, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Akala ko, kasama ka doon. Akala ko pag-aari kita. Mali ako. Ngayon ko lang nakita. Dito sa loob ng selda, kapag wala na ang pera, ang mga kaibigan, ang kapangyarihan, doon mo lang makikita kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ko nalalabanan ang kaso para sa custody ni Junior. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa kanya. Hindi niya deserve ang isang amang katulad ko. Alagaan mo siyang mabuti. Ito na siguro ang huling sulat ko. Paalam." Rogie, walang salitang patawad. Walang pag-amin sa mga kasalanan niya sa batas. Ngunit mayroong isang uri ng pagtanggap. Isang pag-amin sa personal niyang pagkakamali bilang asawa at ama. Para kay Candice, sapat na yon. Kumuha siya ng posporo. Dinala niya ang sulat sa lababo. Sinindihan niya ang isang sulok nito at pinanood ang dahan-dahan paglamon ng apoy sa papel. Hanggang sa maging abo na lang ito. Kasabay ng pagkaabo ng sulat ay ang pagkaabo ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya sa kanyang puso. Malaya na siya. Mabilis na lumipas ang mga buwan na naging 1 taon. Nahatulan si Rogie ng mahabang pagkakakulong. Si Aling Dolores ay naibenta ang bahay at lumipat sa isang malayong probinsya, dala ang kahihiyan. Si Candice naman, gamit ang maliit na perang natira mula sa war fund nila ni Vito, ay nagtayo ng isang maliit na panaderya. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tinawag niya itong Candice Sweet Beginnings. Sa tulong ni Vito, na nagsilbing tagahatid at tigabuhat, unti-unting nakilala ang kanyang munting negosyo. Naging masaya at simple ang kanilang buhay. Ang tawa ni Junior ang musika sa kanilang tahanan.
Ang amoy ng bagong lutong tinapay, ang kanilang umaga. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga paninda, biglang nagsalita si Vito. "Candice," sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. "Alam kong masaya na tayo ng ganito, pero gusto ko lang malaman mo na kung papayag ka, gusto kong maging higit pa sa isang kaibigan o kasama sa negosyo." Hindi ito isang grandeng deklarasyon ng pag-ibig. Hindi ito puno ng mga matatamis na salita. Ito ay isang simpleng alok, isang alok ng isang tahimik at matatag na pagsasama. Natigilan si Candice. Tumingin siya kay Vito, ang lalaking nanatili sa tabi niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano lumaban. Ang lalaking minahal ang anak niya na parang tunay nitong anak. Hindi siya sumagot agad. Ngumiti lang siya. Isang nangiti na matagal nang hindi nasisilayan sa kanyang mga labi. Isang nangiti na totoo, mula sa puso at puno ng pag-asa. Ang nangiti na yon para kay Vito ay higit pa sa sapat na sagot. Biglang may tumakbo papasok sa panaderya. Si Junior, galing sa paglalaro sa labas. "Mama, Tito Vito," sigaw niya, at tumalon ito para yumakap sa binti ni Vito. "Laro po tayo." Tumingin si Candice sa dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang puso, na minsan ay basag na basag, ay buo na ulit. Napuno ito ng isang uri ng pagmamahal na mas tahimik, mas matatag, at mas totoo. Payapa na ang kanyang kalooban. Handa na siyang magsimula ng panibagong kabanata. Lumipas ang 3 taon. Ang Candice Sweet Beginnings ay hindi na isang maliit na panaderya lang. Isa na itong maaliwalas na cafe, paboritong tambayan sa kanilang lugar. Ang mga pader ay pininturahan ng kulay pastel at ang amoy ng kape at bagong lutong cinnamon rolls ay laging sumasalubong sa sinumang papasok. Sa likod ng counter, nakatayo si Candice, nakangiti habang inaabot ang sukli sa isang customer. Ang kanyang mga mata ay mayroon ng kakaibang kislap. Isang kislap ng kumpiyansa at kasiyahan. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot. Si Vito naman, na abala sa pag-aayos ng mga bagong dating na supot ng harina, ay madalas na sumusulyap sa kanya. Isang nangiting puno ng pagmamahal ang laging nakaguhit sa kanyang mga labi. Sila ay hindi lang magkasosyo sa negosyo, kundi magkatuwang na sa buhay. "Mama!" Isang masiglang boses ang tumawag. Si Junior, ngayon ay 11 anyos na, matangkad at malusog, ay pumasok sa cafe, suot ang kanyang school uniform. Dumiretso ito kay Vito at nagmano. Pagkatapos ay yumakap siya kay Candice. "Kumusta ang school?" tanong ni Candice, hinahaplos ang buhok ng anak. "Okay lang po. May A+ po ako sa math." Pagmamalaki ni Junior. "Manang-mana talaga sa akin." Biro ni Vito na ikinatawaan nilang lahat. Isang araw, habang nag-iisa si Candice sa cafe, may pumasok na isang babae. Simple lang ang damit nito, malayo sa dating itsura na puno ng alahas. Si Lorraine, ang dating kabit ni Rogie. "Candice," mahinang sabi nito. "Lorraine," kalmadong sagot ni Candice. Inalok niya ito ng upuan. "Nandito lang ako para magpaalam," sabi ni Lorraine. "Aalis na kami ng anak ko. Magsisimula kami ulit sa probinsya." Ipinakita nito ang litrato ng isang maliit na batang babae sa kanyang cellphone. "At para na rin mag-sorry, naging bulag ako, Candice. Naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan niya." "Tapos na yun, Lorraine. Ang mahalaga ay ang ngayon," sabi ni Candice, at ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad. Bago umalis, iniwan ni Lorraine ang isang maliit na sobre sa lamesa. Nang buksan ito ni Candice, isang luma at kupas na litrato ang laman. Isang litrato ni Rogie noong binata pa ito na kangiti at puno ng pangarap. Sa likod, may nakasulat, "Salamat sa pagturo kung ano ang tunay na lakas." Nang gabing iyon, sa kanilang maliit ngunit masayang tahanan,
Habang pinapatulog ni Vito si Junior sa kwarto, umupo si Candice sa sala. May kinuha siya mula sa isang lumang baul. Ang notebook. Ang sandata niya noon. Binuklat niya ito. Ang mga pangalan. Ang mga numero. Mga simbolo ng sakit at kataksilan. Pero habang tinitingnan niya ito ngayon, wala na siyang nararamdamang galit. Tumingin siya sa paligid. Ang isa sa mga paa ng kanilang center table ay medyo maikli at nagiging sanhi ng pagguganito. Kinuha ni Candice ang makapal na notebook, itinupi, at maingat na inilagay sa ilalim ng maikling paa ng lamesa. Hindi na umuuga ang lamesa. Naging matatag na ito. Ang dating sandata niya, ang sisidlan ng lahat ng kanyang pait, ay isa na lang ngayong simpleng bagay. Isang pangkalso. Isang bagay na nagsilbi sa kanyang layunin at ngayon ay wala nang kapangyarihan sa kanya. Lumabas si Vito mula sa kwarto at umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Okay ka lang?" tanong ni Vito. Tumingin si Candy sa labas ng bintana sa mga bituin na kumikinang sa madilim na langit. Ngumiti siya. Isang nangiting payapa, masaya at buo. "Oo," sagot niya. "Okay na okay." Natagpuan na niya ang katarungan. Natagpuan na niya ang kalayaan. At higit sa lahat, natagpuan na niya ang kanyang sarili. Ang dating biktima ay isa ng reyna sa sarili niyang munting kaharian. Isang kahariang binuo hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng pagmamahal, pagbangon, at matamis na panibagong simula.